Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Humawak si Xiang Guanfion sa itim na bato at sinubukang pasukin ito ng kanyang Yuan Qi. Sa mismong sandaling iyon, nagulat siya. Parang rumagas ang ilog ang napakalinis na Yuan Qi na pumasok sa kanyang katawan. Walang anumang kailangang pagpino o pag-convert, direkta itong naging bahagi ng sarili niyang lakas. Sa isang iglap, naglaho ang itim na bato. Ngunit ang kanyang dantian ay napuno ng napakalaking dami ng Yuan Qi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Maging sina Baili Jingwei at Dan Qingshen ay napalingon sa kanya. Bilang isang Sword King, bihira nang may bagay na makapagpabago ng kanyang ekspresyon ng ganoon. Tahimik na lumapit si Dan Qingshen. Ano ang nangyari? Malalim ang paghinga ni Xiang Guanfion. Napakakamanghaan. Walang anumang spiritual energy conversion. Purong Yuan Qi agad ang ibinibigay nito. Nakakatipid ito ng napakaraming oras sa cultivation. Nakakatulong pa ito kapag sinusubukang mag-breakthrough. Kung magkakaroon ng sapat na dami nito, bigla siyang tumigil. Alam na alam niyang napakalaki ng magiging epekto nito. Kung ang isang malaking puwersa ay magkakaroon ng walang katapusang supply ng ganitong bato, ang bilis ng kanilang cultivation ay malalampasan ang lahat ng ibang puwersa. Tahimik na lumamig ang tingin ni Baili Jingwei. Ganito ba talaga kalakas ang epekto nito? Tumango si Xiang Guanfion. Hindi ito simpleng kayamanan. Ito ay isang kayamanang kayang baguhin ang balanse ng buong limang lupain. Bahagyang kumunot ang noo ni Dan Qingshen. Kung ganoon, bakit ngayon lang natin ito narinig? Magalang na sumagot ang lingkod. Punong ministro, Dragon Cleaving Sword King ni. Ang Serene Shores Trading lamang ang nagbebenta nito. At ayon sa balita, iisa lamang ang pinagmumula ng Demon Spirit Stones. Nagkatinginan ang tatlo. Malamig na nagsalita si Baili Jingwei. Sino ang nagbebenta? Umiling ang lingkod. Walang nakaalam. Maging ang Serene Shores Trading ay hindi inilalabas ang pagkakakilanlan ng kanilang supplier. Natahimik ang buong silid. Unti-unting naging seryoso ang mukha ni Baili Jingwei. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang ngumiti. Magaling. Napakagaling. May isang taong nakaisip ng negosyong kayang yumanig sa buong limang lupain. Napatingin siya sa Demon Spirit Stone. Kung ang taong ito ay mapasa atin, mas lalakas pa ang Sword Star Empire. Ngunit mabilis ding lumamig ang kanyang mga mata. At kung mapunta siya sa ibang panigdi, isa siyang napakalaking banta. Lumapit si Xiang Guanfion. Punong ministro, kailangan ba nating ipatawag si Wu Jiangtao? Umiling si Baili Jingwei. Hindi. Hindi nila sasabihin. Ang Serene Shores Trading ay hindi kailanman naglalabas ng impormasyon tungkol sa kanilang mga kliyente. Saglit siyang nag-isip bago nag-utos. Magpadala ng mga tao sa Goldo City. Alamin kung sino ang misteryosong taong nagdala ng Demon Spirit Stones. Kahit anong halaga, kailangan nating mahanap siya. Yumuko ang lingkod. Nauunawaan ko, punong ministro. Habang nakatingin si Baili Jingwei sa naglaho ng Demon Spirit Stone, isang kakaibang kutob ang unti-unting sumagi sa kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya, ang misteryosong taong iyon ay hindi isang ordinaryong negosyante. Isa itong taong maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago sa hinaharap ng buong Sword Star Empire. At sa kabilang panig, malayo na sa Goldo City, tahimik na tinatahak ni Zhu Fan ang commercial line habang pasan pa rin si Gu Santong. Hindi niya alam na sa loob lamang ng 3 araw, ang Demon Spirit Stones na kanyang inilabas ay naging dahilan upang ang buong Imperial Capital ay magsimulang maghanap sa kanyang pagkakakilanlan. Ang isang simpleng transaksyon ay unti-unti nang nagiging mitsa ng isang unos na yayanig sa buong limang lupain. Masayang napangiti ang lingkod nang makitang nagpakita ng interes si Sword King Fion. Agad siyang yumuko at ipinaliwanag. Sword King, ang batong ito ay tinatawag na Demon Spirit Stone. Isa itong napakabihirang kayamanan. Hindi tulad ng Spirit Stones o Sacred Stones, ang laman nitong Yuan Qi ay maaaring direktang masipsip ng isang cultivator nang hindi na kailangang i-convert mula sa spiritual energy. Dahil dito, hindi madaling maubos ang lakas habang nagsasanay,
at higit na kapaki-pakinabang ito sa mga cultivator na malapit ng mag-breakthrough, sapagkat tinutulungan silang malampasan ang hadlang sa kanilang cultivation. Bahagya siyang huminto bago ipinagpatuloy. Dahil sa Demon Spirit Stone, muling nakapag-breakthrough ang aming City Lord matapos ang 20 taong pagkakatigil. Maging ang mga maharlika sa Imperial Capital ay mabilis ding lumakas. Puro papuri lamang ang naririnig tungkol sa batong ito. Napataas ang kilay ni Xiangguan Fion. Ganoon ba ito kagaling? Napatingin siya sa itim na bato, saka kay Bailey Jingwei. Prime Minister, bakit hindi mo subukan? Baka sa loob lamang ng ilang taon ay makarating ka na rin sa Genesis stage. Mas magiging mahusay ka pa sa politika at sa lakas. Hahahan. Napailing lamang si Bailey Jingwei. Sword King Fion, kung ikaw ang interesado, ikaw na ang sumubok. Baka sakaling maabot mo pa ang antas ng Patriarch o baka higit pa roon at manaig sa buong mundo. Napatawa si Xiangguan Fion. Walang pag-aatubili niyang ibinalik ang Demon Spirit Stone sa lingkod na para bang isa lamang itong karaniwang bato. Natigilan ang lingkod. Sa loob ng ilang araw ay halos inikot na niya ang buong distrito ng mga maharlika sa Imperial Capital. Lahat ng nakakita sa Demon Spirit Stone ay namangha at halos mag-agawan para lamang makakuha nito. Kahit ang mga walang alam sa gamit nito ay agad nagbago ng isip matapos marinig ang kanyang paliwanag. Ngunit ang 3 taong nasa harapan niya ay tila walang anumang interes. Lalo siyang nalito. Hindi naman mukhang dati na nilang nakita ang Demon Spirit Stone dahil kitang-kita sa kanilang reaksyon na ngayon lamang nila ito nasilayan. Sa kanyang isip ay napabuntong hininga siya. Ito marahil ang kaibahan ng tunay na makapangyarihang tao sa mga ordinaryong tao. Hindi sila natitinag kahit sa harap ng isang napakahalagang kayamanan. Malamig na nagsalita si Bailey Jingwei. Ipaabot mo kay Bailey Jingyu na huwag na siyang magpadala pa ng Demon Spirit Stones sa Imperial Capital. Hindi naman nagkukulang ang Serene Shores Trading sa mga ganitong bagay. Wala akong pakialam kung saan nila ito ibenta, basta huwag lamang sa sentrong bahagi ng imperyo. Kapag sinuway nila ang utos na ito, mananagot sila sa akin. Bigla namang tumaas ang kanyang boses. At isa pa. Hindi ko siya inilagay bilang City Lord upang gamitin ang opisyal na commercial line ng hukbo para lamang sa pamimigay ng mga regalo. Kapag nalaman kong muli niyang ginamit iyon para sa mga walang kabuluhang bagay, agad ko siyang tatanggalin sa kanyang pwesto. Tuluyang natulala ang lingkod. Hindi niya maintindihan. Hindi ba magandang bagay na gamitin ng City Lord ang opisyal na ruta upang maihatid ang napakahalagang kayamanang ito sa Imperial Capital? At kahit hindi gusto ng punong ministro ang regalo, bakit niya pa ito ipagbabawal? Napakalaking tulong nito sa mga cultivator upang mabilis silang lumakas. Hindi ba ito makabubuti para sa buong imperyo? Hindi niya maintindihan kung bakit taliwas ang pananaw ng punong ministro at ng 2 Sword King. Napangiti si Dan Qingshen at mahinahong nagpaliwanag. Iho, ang cultivation ay isang landas na sumasalungat sa kalikasan. Isa itong daang puno ng hirap at pagdurusa. Sa pamamagitan lamang ng matatag na kalooban na lalampasan ng isang cultivator ang bawat pagsubok. Ang Demon Spirit Stone ay nagpapadali sa lahat ng iyon. At ang anumang sobrang madaling makuha ay salungat sa tunay na diwa ng cultivation. Iyon ang dahilan kung bakit nais ng punong ministro na pigilan itong kumalat sa buong imperyo. Tumango si Xiangguan Fion. Sa napakaraming taon ng aming pagsasanay, iisang katotohanan ang paulit-ulit naming napatunayan. Ang labis na pagmamadali ay nauwi sa kapahamakan. Kapag gumagamit ng napakaraming pills upang mag-breakthrough, kailangan munang patatagin ang bagong lakas bago muling magsanay. Kung hindi, magkakaroon ng mga depektong sisira sa iyong kinabukasan. Maaaring mabighani rito ang mga kabataang mainitin ang ulo, ngunit para sa 9 Sword Kings at sa mga veteranong Genesis experts, hindi ito kanais-nais. Sa huli, ang cultivation ay sariling lakas lamang ang maasahan. Iyon lamang ang paraan upang marating ang rurok. Kung aasa ka sa mga shortcut na tulad nito, unti-unti nitong sisirain ang pundasyon ng napakaraming tao. Napangiti si Dan Qingshen. Tunay ngang malayo ang tanaw ng punong ministro. Kaming matatanda pa lamang ang agad nakakita ng panganib ng Demon Spirit Stone, ngunit siya ay naunawaan ito sa unang tingin pa lamang. Malamig na ngumiti si Bailey Jingwei. Hindi ako isang Sword King na buong buhay ay inilaan sa cultivation. Ngunit nauunawaan ko ang isang simpleng katotohanan.
Lahat ng bagay ay bunga ng pagsisikap, hindi ng madaling daan. Ang madaling makuha ay madaling mawala. Kung napakadaling lumikha ng mga eksperto gamit ang Demon Spirit Stones, ganoon din kadaling mawawala ang mga yon. May balanse ang mundo. Habang mas marami kang kinukuha, mas malaki rin ang kapalit na sisingilin sa'yo. Hindi mababago ang batas na yon. May mga pagkakataong kailangang pigilan ang sariling kasakiman, lalo na kung ang tukso ay sapat upang yumanig sa iyong puso. Mas malaki ang kasakiman, mas masakit ang pagbagsak. Tumango si Dan King-shen nang may paghanga. Napakatalino talaga ng punong ministro. Nanatiling nakatulala ang lingkod. Ang bagay na itinuring ng lahat bilang isang napakahalagang kayamanan ay para sa tatlong makapangyarihang taong ito ay isa lamang paparating na sakuna. Talagang iba ang pananaw ng mga tunay na nasa tuktok. Muli niyang tiningnan ang Demon Spirit Stone. Ang pagnanasa niyang magtabi ng ilan para sa sarili ay tuluyang naglaho. May balanse ang mundo. Maaaring mabilis lumakas ang mga gumagamit ng Demon Spirit Stones, ngunit hindi nila kailanman maaabot ang tunay na rurok. Mas mabuti pa ring magpatuloy ng paisa-isang hakbang. Habang ang iba ay nakatingin lamang sa agarang pakinabang, ako naman ay maghahanda para sa mas malayong hinaharap. Malalim siyang yumuko ng 3 beses. Maraming salamat po, punong ministro mga Sword King. Habang buhay kong aalalahanin ang inyong mga payo. Ibabalik ko ang mga Demon Spirit Stones na ito at ipaabot ko ang inyong utos kay City Lord Bailey Jingyu. Tahimik na tumango si Bailey Jingwei bilang hudyat ng pagpapaalis. Ngunit hindi pa man nakakalayo ang lingkod ay biglang may isang Genesis stage expert na nagmamadaling dumating. Punong ministro. May nangyari sa Jing Manor. Napatingin si Bailey Jingwei. Ano ang nangyari sa Jing Manor? Humahangos na sumagot ang lalaki. Punong ministro, nasa malaking panganib ang Jing Manor. Pakiusap, sumama po kayo agad. Hindi pa man siya nakakasagot ay sunod-sunod nang dumating ang iba pang mga tagapagbalita. Punong ministro. May nangyari kay Master Lu. Punong ministro. Bumagsak si General K dahil sa matinding pinsala. Ulat! 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 Isa-isang nagsidating ang mga sugo mula sa halos 30 maharlikang angkan, bawat isa ay may dalang balitang puno ng takot at kaguluhan. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Bailey Jingwei. Unahin natin ang Jing Manor. Opo. Agad siyang sinamahan ng kanyang mga bantay. Sumunod din sina Dan King-shen at Xiang Guanfion upang malaman ang nangyayari. Ilang sandali lamang ay nakarating sila sa isang marangyang mansyon na may malaking karatulang nakasulat. Jing Manor. Mabilis na pumasok si Bailey Jingwei. Sa loob ay sinalubong siya ng mga umiiyak na asawa at mga kongkubina ni Prince Jing. Sa gitna ng pangunahing bulwagan ay nakahiga ang isang kakaibang nilalang. Sa unang tingin ay tila isa lamang itong malaking itim na bato. Ngunit nang pagmasdan ng mabuti, makikitang hugis tao ito at kumikislap pa sa ilalim ng sikat ng araw. Lahat ng kababaihan ay nakapalibot rito habang humahagulgol. Mahigpit na kumunot ang noo ni Bailey Jingwei. Nasaan si Prince Jing? Isang babaeng punong-puno ng luha ang nanginginig na itinuro ang itim na batong hugis tao. Punong ministro, dumating din po kayo sa wakas. Siya po si Prince Jing. Nanlaki ang mga mata ni Bailey Jingwei. Ano? Siya si Prince Jing? Paano siya naging ganito? Lalong humagulgol ang babae. Hindi po namin alam di. Nagkulong siya sa cultivation sa loob ng 2 araw. Ngayong araw ay lumabas siyang tuwang-tuwa dahil sa wakas ay nakapag-breakthrough siya sa Genesis stage matapos ang napakahabang pananatili sa Peak Soul Harmony stage. Ngunit ilang sandali lamang matapos iyon bigla siyang nangisay. Isang maitim na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Unti-unti siyang nanigas hanggang sa tuluyan siyang maging ganitong anyong tila isang batong tao at pagkatapos ay namatay di. Napataas ang kilay ni Bailey Jingwei habang mabilis na umiikot ang iba't ibang posibilidad sa kanyang isipan. Paano nangyari ito? Napakakakaiba ng pagkamatay ni Prinsipe Jing. Tahimik ding nakinig sina Dan King-shen at Xiang Guanfion, kapwa bakas ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Sa napakaraming taong nasaksihan nila ang hindi mabilang na pagpatay at trahedya, ngayon lamang sila nakakita ng isang kamatayang kasindahilan at kasi nakapagtataka nito. Walang sinuman ang makapagbigay ng makatwirang paliwanag. Samantala, ang lingkod na may dalang regalo ay napalapit sa bangkay.
Napatingin siya sa maitim na katawan ni Prinsipe Jing, saka sa Demon Spirit Stone na hawak niya. Bahagya siyang napabulong. Kakaiba, parang kapareho ito ng Demon Spirit Stone. Agad na lumingon si Beili Jingwei. Ano ang sinabi mo? Nanginginig sa takot ang lingkod. Papunong ministro, ang ibig ko pong sabihin ang katawan ni Prinsipe Jing ay kahawig ng Demon Spirit Stone na ipinadala ni City Lord Beili Jingyu bilang regalo. Ibigay mo sa akin. Mabilis na inagaw ni Beili Jingwei ang bato at inilapit ito sa bangkay. Matagal niya itong pinagmasdan. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang napasinghap. Magkapareho sila. Mismong si Prinsipe Jing ay naging isang Demon Spirit Stone. Napasinghap ang lahat ng naroon. Impossible. Paano magiging bato ang isang tao? Mariing nag-isip si Beili Jingwei bago malamig na tumingin sa mga asawa ni Prinsipe Jing. Mahigit 3,000 taon nang nasa peak soul harmony stage si Prinsipe Jing. Ano ang ginamit niya upang makapag-breakthrough? May kinalaman ba ang batong ito? Nagkatinginan ang mga babae bago marahang tumango. Yay! 120 taon na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Kung hindi siya makakaabot sa Genesis stage sa loob ng susunod na 1 siglo, mamamatay na siya sa katandaan. Kaya nitong nakaraang mga dekada ay walang tigil siyang nagsanay. 3 araw na ang nakalipas, may nagbigay sa kanya ng isang kakaibang bato upang tulungan siyang makapag-breakthrough. Hindi namin inakalang mauwi iyon sa ganito eh. Muling umiyak ang mga babae. Sapat na yon para kay Beili Jingwei. Mabilis siyang lumingon sa lingkod. Sabihin mo sa akin. Ikaw ba ang nagdala ng batong iyon rito 3 araw na ang nakalipas? Oo po. Mahinang tumango ang lingkod. Utos po iyon ni City Lord. Pinadalhan namin ng Demon Spirit Stones ang halos lahat ng maharlika sa Imperial Capital. Lalong tumalim ang tingin ni Beili Jingwei. Ibig mong sabihin, lahat ng mga tahanang pinanggalingan ng mga ulat na natanggap ko kanina ay napadalhan mo rin ng mga batong ito? Opo, ganoon nga po. Ilan pa ang napuntahan mo? Mahigit 2/3 ng mga maharlika sa kabisera. Mariing nagitngit si Beili Jingwei. Mga gwardya, dapin inyo ang taong ito. Puntahan inyo agad ang lahat ng bahay na hindi pa nakapag-uulat. Kunin ang lahat ng Demon Spirit Stones at sirain ang mga iyon. Ang iba naman ay sumama sa akin. Susuriin natin ang natitirang mga manor. Sumusunod po. Agad na nahati sa 2 grupo ang Imperial Guards. Ang isa ay ipinadala upang kumpiskahin ang lahat ng Demon Spirit Stones. Ang isa na may sumama kay Beili Jingwei upang siyasatin ang iba pang insidente. Sa bawat manor na kanilang pinuntahan, pare-pareho ang kanilang nadatnan. Si Prinsipe Yu, si Master Lu, at ang iba pang matataas na opisyal. Lahat sila ay naging maitim na batong kahawig ni Prinsipe Jing. Iisa rin ang dahilan. 3 araw silang walang tigil na nagsanay gamit ang Demon Spirit Stones. Hindi na mahirap hulaan ang nangyari. Napailing si Xiang Guanfion habang nakatingin sa bawat batong dating tao. Mga hangal eh. Iyan ang bunga ng kasakiman. Mas masahol pa rito, mga opisyal pa kayo ng imperyo, ngunit agad kayong naniwala sa isang himalang napakadaling makuha. Ang kasakiman ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi pa nga kayo naubusan ng habang buhay, kayo na mismo ang sumira sa sarili nyo. Napangiti rin si Dan Qingshen. Ang mga taong ito ang bumubuo sa bulugod ng pamahalaan at hukbo. Ngayon ay halos 1/4 ng mahahalagang opisyal ng imperyo ang namatay. Punong ministro, mukhang marami kang magiging walang tulog na gabi. Wala nang sapat na tao upang paghasyan ang lahat ng gawain. Napatawa si Xiang Guanfion. Hindi sila naawa sa mga namatay. Sa kanilang pananaw, sila mismo ang may kagagawa ng sarili nilang kapahamakan. Ngunit kay Beili Jingwei, isa itong napakalaking dagok. 1/4 ng pinakamahalagang tao sa Imperial Capital ang namatay sa loob lamang ng ilang araw. Malaki ang magiging epekto nito sa buong Sword Star Empire. Kung hindi agad mapapalitan ang mga nawawalang opisyal, tiyak na hihina ang buong imperyo. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. May dapat managot. Mariin siyang sumigaw. Mga gwardya, ipunin niyo ang buong Imperial Guard. Buksan agad ang official line. Magmamartsa tayo patungong Goldo City. Humph! Beili Jingyu.
Akala mo ba mapapalampas ko ang ginawa mong panunuhol? Ngayon, ako mismo ang pupunta upang singilin ka. Habang nagninit-nit sa galit si Bailey Jingwei, tahimik namang nagtatawanan lamang sina Xiang Guanfion at Dan Qingshen sa kanyang likuran. Samantala, sa Goldo City, walang kamalay-malay sina Bailey Jinyu at ang Serene Shores Trading sa malaking sakunang paparating. Abala sila sa pagdiriwang ng kanilang biglaang tagumpay. Magalang na yumuko si Wurans kay Zufan. Ginoo, hindi tulad ng official line, mas matrabaho ang paghahanda ng commercial line. Napakalayo ng Western Lands mula rito, kaya milyon-milyong sacred stones ang kinailangan upang mabuo ang transport array. Matapos ang 3 araw na paghahanda, handa na po itong gamitin. Paumanhin sa naidulot naming paghihintay. Sa likuran ng pangunahing manor ng Serene Shores Trading ay nakalatag ang napakalawak na transport formation. Milyon-milyong sacred stones ang kumikislap na tila mga bituin. Sa pinakasentro nito ay bumubukas ang isang napakalaking maitim na lagusan habang kumikidlat at umiihip ang malalakas na hangin. Nakatayo roon si Wurans kasama ang mahigit 100 Genesis Stage Elders. Lahat sila ay naroon upang ihatid ang kanilang pinakamahalagang kliyente. Ngumiti si Zufan habang isinakay sa kanyang likod si Gu Santong. Maraming salamat sa inyong pag-aasikaso nitong mga nakaraang araw. Hindi ito ang huli nating pagkikita. Marami pa tayong magiging transaksyon sa hinaharap. Kaya muli ko kayong aabalahin. Labis ang tuwa ni Wurans. Talaga? Ikinagagalak naming marinig yan. Laging bukas ang aming kumpanya para sa inyo. Bagamat hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang tunay na pagkatao ni Zufan, sapat na sa kanila ang katiyakang magpapatuloy ang kanilang negosyo. Para sa mga mangangalakal, mas mahalaga ang tubo kaysa pangalan. Walang saysay ang pagkakaibigan o tunay na identidad kung patuloy namang dumarating ang kita. Bago umalis, napatanong si Zufan. Bakit hindi ko nakita ang City Lord? Napakalapit niya sa akin nitong mga nakaraang araw. Bahagyang napasimangot si Wurans. Huwag po kayong umasa sa kanya. Madali siyang mabili ng pera at babae. Ngayong araw kasi ay dumating sa Goldbow City ang pinakamagandang babae ng Southern Lands, si Immortal Healer Murong Xu. Siyempre, agad siyang sinalubong ni City Lord. Upang magmukhang makapangyarihan, isinama pa niya ang aking ama. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nakadalo sa inyong paghahatid. Napaisip si Zufan. Murong Xuing. Kung tama ang alaala ko, siya ang kapatid ni Murong Li, ang Ardent Sun Sword God at pinakamalakas na eksperto ng Southern Lands. Napakatapang niyang pumasok sa Central Area gayong napakasama ng relasyon ng dalawang lupain. Tumango si Wurans. Hindi po siya kailangang matakot. Pinahahalagahan ng Central Area ang reputasyon nito. Hinding-hindi nila gagamitin ang kapatid ng pinakamalakas na eksperto ng Southern Lands bilang bihag. Si Punong Ministro Bailey Jingwei ay dalubhasa sa mga estratehiya. Nagawa niyang hikayatin sina Dan Qingshen at Xiang Guanfion, ang dating pinakamalalakas sa Western at Eastern Lands, na lumipat sa panig ng Central Area. Hindi niya sisirain ang posibilidad ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananakit kay Murong Xu. Kaya sa katunayan, ang Central Area ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Walang mangangahas umatake sa kanya. Sa halip sila pa mismo ang magpoprotekta sa kanya. Bagamat bahagyang napangiti si Wurans, marami pa ring mga taong lihim na naghahangad sa kanyang kagandahan. Napailing si Zufan habang marahang tumatawa. Ang panganay na binatang Ginoo ay gusto ring ligawan si City Lord Bailey Jinyu. Talagang likas sa tao ang mangarap ng higit sa kanyang katayuan. Lahat gustong makatikim ng karne ng season, pero sa huli, saka lang nila malalaman na sobra pala ang tiwala nila sa sarili. Panganay na binatang Ginoo, hindi ba't minsan ka na ring nangarap maging palaka? Napangiti si Wurans ng mapait. Haha, huwag niyo akong biruhin, Ginoo. Nabigo na ang pagtatangka kong maging palaka. Si Murong Xu ay prinsesa ng timog na lupain. Paano niya papansinin ang isang hamak na mangangalakal tulad ko? Sa katunayan, ang negosyo ay parang panliligaw. Nagiging matagumpay lamang ito kapag magkapantay ang katayuan ng magkabilang panig. Kapag hindi balanse ang ugnayan, tiyak na mabibigo. Kaya mula noon, hindi na ako muling nagtangkang makipagkasundo sa paraang iyon. Kumislap ang mga mata ni Zufan. Kaya pala niligawan mo si Murong Xu para sa kapakanan ng negosyo.
Hindi ka takatakang nabigo ka. Ngunit mukhang wala kang natutunan sa pagkatalong iyon. Nananatili pa rin ang pagnanais mong maging palaka. Ngunit paano kung sakaling malasahan mo nga ang karne ng season? Paano kung sa huli ay malaman mong may lason pala ito? Natigilan si Wurans. Ano ang ibig ninyong sabihin? Umiti lamang si Zufan. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Gayunpaman, maraming salamat. Inaasahan ko ang muli nating pagtutulungan. Magalang na yumuko si Wurans. Ang karangalang iyon ay sa aming kumpanya. Sana sa susunod nating pagkikita ay lalo pa tayong maging malapit. Tiyak na mangyayari iyon bagaman hindi ako makatitiyak kung magkikita pa nga tayo. May kakaibang ngiti si Zufan habang pinapasan si Gu Santong at naglakad patungo sa commercial line. Hanggang sa muli, panganay na binatang Ginoo. Sana'y magkita pa tayo kahit mukhang magiging mahirap iyon. Sa isang iglap, nilamon siya ng maitim na portal. Naiwang nakatulala si Wurans. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Biglang dumating ang isang matandang elder na halos hingal na hingal. Panganay na binatang Ginoo. Malapit nang dumating ang karwahe ni Binibining Murong Ksui. Kahit nabigo ang inyong panliligaw noon, maaari pa rin tayong makipagnegosyo sa kanya. Kailangan ng sangay natin sa timog ang pangalan ng angkan ng Murong. Tumango si Wurans. Alam ko. Natapos na ang pakikipagkasundo natin sa isang mahalagang kliyente. Panahon na para sa susunod. Sabay-sabay silang lumipad patungo sa tarangkahan ng lungsod. Maraming tao ang naghihintay roon. Sa unahan ay nakatayo si Baili Jinyu, nakasuot ng maringal na kasuotan at pilit na nagpapakitang marangal. Sa tabi niya ay si Wu Jingtao, ang pinuno ng Serene Shores Trading, kalmado at dignified. Biglang umugong ang lupa. Isang marangyang karwaheng hinihila ng 3 antas na espiritong hayop ang mabilis na papalapit sa lungsod. Kung naroon si Zufan, tiyak na makikilala niya ito. Ito ang mismong karwaheng nagligtas sa kanyang anak. Nang huminto ang karwahe, agad na inayos ni Baili Jinyu ang kanyang anyo at mumiti ng todo. Tumalon palabas ang isang 17 taong gulang na dalaga. Sinulyapan niya ang napakaraming tao. Binibining Ginoo, natatawang sabi ni Zuier, mukhang may panibago na naman kayong manliligaw. Karaniwang tao lamang sila. Magpatuloy lang tayo. Hindi maaari. Hinaharangan nila ang daan. Maliban na lamang kung gusto ninyong madaanan sila. Agad na lumapit si Baili Jinyu. Maligayang pagdating, Immortal Healer Murong. Ako si Baili Jinyu, ang City Lord ng Goldo City. Matagal ko nang naririnig ang inyong pangalan. Nang malaman kong daraan kayo rito, halos hindi ako makatulog sa pananabik na makita kayo. Maaari ko bang masilayan ang inyong napakagandang mukha? Lihim na napangiwi ang lahat. Napakabastos. Napakawalang hiya. Isang tunay na manyakis. Ngunit walang sinuman ang nangahas magsalita. Sa loob ng karwahe ay isang malamig ngunit napakagandang tinig ang umalingaw-ngaw. Narito ba ang tagapangulo ng Serene Shores Trading na si Ginoong Wu? Parang nabighani si Baili Jinyu sa mismong tunog pa lamang ng kanyang boses. Lumapit si Wu Jingtao at magalang na yumuko. Ikinararangal kong naalala pa ninyo ako, Binibini. Ano po ang maitutulong ko? Wala naman. Nais ko lamang makabalik agad sa hilagang lupain. Maaari ko bang gamitin ang commercial line ng inyong kumpanya? Agad sanang sasagot si Wu Jingtao, ngunit naunahan siya ni Baili Jinyu. Siyempre. Kung hindi may papagamit ng matandang ito ang commercial line, ipapagamit ko pa ang official line. Mas mabilis pa yon. Napangiwi si Zuier. Paano naging City Lord ang lalaking ito? Para lamang siyang hambog na siga sa lansangan. Napatingin si Wu Jingtao kay Baili Jinyu. Parang batang gustong mapansin. Kaya pinagbigyan na lamang niya. Kung iyon ang nais ng City Lord, wala akong pagtutol. Malaya pong gamitin ni Binibining Murong ang aming commercial line anumang oras. Masayang masaya si Baili Jinyu. Maraming salamat, Ginoong Wu at City Lord. Ngumiti si Murong Ksue, bagamat halatang nag-atubili pa siyang banggitin ang kanyang titulo. Lalong lumapad ang ngiti ni Baili Jinyu. Walang anuman. Sa sandaling iyon ay bumaba rin si Wurans at ang ilang elder. Binibining Murong, matagal na tayong hindi nagkita. Maligayang pagdating sa Goldo City. Kumusta ka na, Young Master Wu? Salamat sa inyong pag-aalala.
Pagkaraan ng mahabang katahimikan ay muling nagsalita si Murong Ksui. Hindi ka pa rin nagbabago. Sana'y lalo pang lumago ang inyong negosyo sa Timog. Maraming salamat. Tahimik na napailing si Murong Ksui. Sa isip niya, wala pa ring ibang mahalaga kay Wurans kundi pera. Wala siyang emosyon. Katulad pa rin siya ng dati. Noon ay minsan siyang humanga rito. Ngunit matapos niyang makilala ang tunay nitong ugali, tuluyan siyang nawalan ng interes. Habang pinagmamasdan niyo ni Baili Jinyu, nagsimula siyang magselos. Binibining Murong, hayaan niyo akong magbigay ng munting regalo. Hindi na kailangan. Maraming salamat. Ngunit hindi sumuko si Baili Jinyu. Kailangan niyong tanggapin ito. Bilang City Lord, sisiguraduhin kong hindi kayo mabibigo. Napangisi si Zuier. Alam ba ninyo kung sino ang aking binibini? Akala ninyo ba'y basta-basta lamang siyang mapapahanga? Ngumisi si Baili Jinyu at binuksan ang isang kahon. Sa loob nito ay naroon ang isang maitim na bato. Binibini, napakabihira ng bagay na ito. Hindi pa kayo kailanman nakakita ng ganito sa buong buhay niyo. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang nagsimulang lumabas ang makapal na itim na usok mula sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa. Nangisay siya ng marahas habang bumubula ang kanyang bibig. Patuloy na lumalabas ang maitim na usok sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Unti-unti siyang naging kulay itim. Tumigas ang kanyang laman. Mistulang nagiging isa rin siyang Demon Spirit Stone. Napahiyaw ang lahat sa takot. Binibini. Siya. Sa isang kisap mata, isang babaeng nakasuot ng puting kasuotan ang lumabas mula sa karwahe at mabilis na lumapit sa naghihinalong si Baili Jinyu. Maputi ang kanyang balat na tila bagong bagsak na nyebe. Ang malalambot niyang kilay ay waring sumasayaw na mga sanga ng willow, ang mapupula niyang pisngi ay kasing sariwa ng bagong pitas na melokoton, ang kanyang anyo ay napakapino at marikit, at ang kanyang mga mata ay mas malinaw pa sa pinakadalisay na bukal. Ngunit kahit pagsama-samahin ang lahat ng papuring iyon, kulang pa rin upang mailarawan ang kanyang kagandahan. Nang lumabas si Murong Ksui mula sa karwahe, natigilan ang lahat ng naroroon. Para bang huminto ang oras habang nakatitig sila sa pinakamagandang babae sa Timog. Talagang karapat-dapat siyang tawaging pinakamagandang dilag sa Southern Lands. Maging si Baili Jinyu, na noon ay namimilipit sa matinding sakit, ay nakalimutan ang kanyang paghihirap. Nakatingin lamang siya kay Murong Ksui na parang isang hangal na nasilaw sa isang anghel na bumaba mula sa langit. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Murong Ksui habang sinusuri ang pulso ng lalaki. Dahan-dahan niyang ipinadaloy ang banayad na yuan ki sa katawan nito upang siyasatin ang kondisyon nito. Ngunit ilang sandali pa lamang ay bigla siyang napakunot noo at napaatras sa pagkabigla. Ano ba talaga ang nasa loob ng kanyang katawan? Agad na lumapit si Zuier. Young Miss, kumusta siya? Napailing si Murong Ksui habang seryoso ang mukha. Hindi ko alam. Napakabihira ng kondisyong ito. May isang maitim na enerhiya na unti-unting nilalamon ang kanyang katawan pati ang sarili kong yuan ki ay kinakain nito. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit napakabangis nito. Nang marinig yon, kinabahan ang lahat. Umaasa silang ang tanyag na immortal healer ay makakahanap ng paraan upang iligtas ang City Lord. Biglang sumigaw si Zuier. Hoy! Ano ang ginagawa mo? Napalingon ang lahat. Sa kabila ng unti-unting pag-itim at pagtigas ng kanyang katawan, pilit iniunat ni Baili Jinyu ang kanyang kamay patungo kay Murong Ksui. Punong-puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata habang pilit niyang inaabot ang kamay ng dalaga. Miss! Murong, ikaw ang pinakamagandang babae. Napangiwi ang lahat. Kahit mamamatay na, hindi pa rin nawala ang pagiging manyakis ng lalaking ito. Nanginig sa galit si Murong Ksui. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at muntik na niyang sampalin ang lalaki. Tanging ang kanyang pagiging manggagamot at ang kaawa-awang kalagayan nito ang pumigil sa kanya. Marami na siyang nakilalang mga babaero, ngunit si Baili Jinyu ang pinakawalang hiya sa kanilang lahat. Gayunpaman, hindi na niya kailangang turuan pa ito ng leksyon. Bago pa man mahawakan ni Baili Jinyu ang kanyang kamay, tuluyan nang tumigas ang braso nito. Nanatili ang pagnanasa sa kanyang mga mata, ngunit hindi na gumalaw ang kanyang katawan. Ang natitirang buhay niya ay nilamon ng maitim na kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan siyang naging isang itim na bato,
Katulad ng Demon Spirit Stone na nasa tabi niya. Nabigla ang lahat. Paano naging bato ang isang malusob na tao sa loob lamang ng ilang sandali? Napakakaiba at nakakatakot ng kanyang pagkamatay kaya't nakaramdam ng panginginig ang lahat ng nakasaksi. Lumapit si Wu Jie ang tao at magalang na yumuko. Miss Murong, ano po ba ang nangyari? Napailing si Murong Xu. Hindi ko rin may paliwanag. Bilang manggagamot, marami na akong nakitang kakaibang sakit, ngunit ito ang unang beses na makakita ako ng ganito. Parang lason dahil sa bilis ng epekto nito, ngunit hindi talaga ito lason. Maaari rin itong ihambing sa sumpa o demonic parasite ng mga demonic cultivator, ngunit hindi rin iyon ang tamang paliwanag. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ito. Bigla namang dumating ang daan-daang eksperto mula sa gitna ng lungsod. Nang makita ng mga tao ang lalaking nangunguna, agad silang napasinghap. Punong ministro! Malakas na sigaw ni Baili Jingwei habang naglalakad. Nasaan ang walang kwentang si Baili Jingyu? Gumamit pa ako ng official line at bumiyahe ng libu-libong milya, tapos malalaman kong abala siya sa pagsalubong ng mga bisita. Nasaan siya? May pananagutan siya sa akin. Ngunit agad siyang napatingin sa kakaibang itim na bato sa lupa. Isang tingin pa lamang ay naunawaan na niya ang nangyari. Ile! Namatay rin pala ang walang kwentang iyon sa parehong paraan. Maswerte pa siyang namatay agad. Kung hindi, ako mismo ang magpapahirap sa kanya. Nagulat si Wu Jie ang tao. Punong ministro, ibig sabihin alam ninyo ang dahilan ng nangyari. Napatingin si Baili Jingwei sa kanya na may malamig na tingin. Matanda Wu, may lakas ka pa palang humarap sa akin. Huwag mong sabihing wala kayong alam kung bakit siya namatay. Nanginig si Wu Jie ang tao. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Malamig na ngumisi si Baili Jingwei. Hindi mo ba alam ang kaguluhang idinulot ng Serene Shores Trading? Naparito ako upang itanong kung saan nyo nakuha ang mga Demon Spirit Stone na yon. Nagkatinginan si Wu Jie ang tao at Wu Rans. Demon Spirit Stone. Malakas na suminghap si Baili Jingwei. Hindi ko alam kung saan nyo hinukay ang mga batong iyon, ngunit ipinamahagi nyo ang mga ito sa mga opisyal ng Imperial Capital sa tulong ni Baili Jingyu. Alam ba ninyo ang naging resulta? Huminto siya sandali bago malamig na nagsalita. Sa loob lamang ng 3 araw, halos 1/4 ng mga prinsipe, general at matataas na opisyal na gumamit ng batong iyon ay naging itim at matigas na parang bato. Isa-isa silang namatay nang hindi man lamang nalalaman ang dahilan. Nayanig ang buong Sword Star Empire dahil sa trahedyang ito. Sino sa tingin nyo ang may pananagutan? Tahimik ang buong paligid. Napatingin ang lahat sa maliit na Demon Spirit Stone sa lupa na parabang isa itong bagay na galing mismo sa impyerno. Isang maliit na bato lamang ngunit halos winasak nito ang kalahati ng pundasyon ng buong imperyo. Namutla si Wu Jie ang tao. Nanginig ang kanyang buong katawan hanggang sa mapasuka siya ng dugo. Halos mawalan siya ng pag-asa. Agad na yumuko si Wu Rans. Punong ministro, ibinenta lamang namin ang Demon Spirit Stone. Hindi kami ang gumawa nito. Isang kliyente lamang ang nagdala nito sa amin. Malamig na ngumiti si Baili Jingwei. Kliyente. Sino siya? Sabihin mo ang kanyang pangalan, pinagmulan, at lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Nag-atubili si Wu Rans bago sumagot. Alam ninyo ang patakaran ng aming negosyo. Hindi kami nagtatanong sa aming mga kliyente maliban kung sila mismo ang nais magsabi. Ang alam lamang namin gusto niyang pumunta sa Western Lands gamit ang aming commercial line. May kasama siyang 18 taong gulang na batang walang malay. Biglang nanlaki ang mga mata ni Baili Jingwei. Isang bata. Mabilis niyang tinanong. Anong itsura nila? Sumagot si Wu Rans. Ang bata ay mga 8 taong gulang at napakagwapo, ngunit malubha ang mga sugat at palaging walang malay. Ang matandang kasama niya naman ay payat, napakatuso at mahusay makipagkasundo. Kahit anong pilit ko, wala akong nakuha ni katiting na impormasyon mula sa kanya. Nanginig si Baili Jingwei. Hindi maaari eh. Dapat ay pinulbos na siya ng Dragon Cleaving Sword King, paano siya nabuhay. Napabulong si Zuier kay Murong Xu. Yang Miss, parang sila ang Guyifan at batang iniligtas natin 3 araw na ang nakalipas. Ngunit agad siyang pinigilan ni Murong Xu. Tahimik. Hindi na natin problema yon. Sa kasamaang palad, napakatalas ng pandinig ni Baili Jingwei.
Bigla siyang napalingon sa kanila. Nakilala ninyo sila? Gu Yifan ang pangalan niya. Kailan? Kalmadong sumagot si Murong Xu. 3 araw na ang nakalipas. May isang lalaki at batang natabunan ng nyebe. Iniligtas namin sila. Ang lalaki ay nagpakilalang Gu Yifan. Biglang nanigas ang mukha ni Baili Jingwei. Nanlaki ang kanyang mga mata habang mariing binigkas ang pangalan. Gu Yifan. Para kang multong ayaw akong tantanan. Ano? Kilala ng punong ministro ang taong iyon. Nagulat na tanong ni Wurans nang makita ang bihirang pagkalito sa mukha ni Baili Jingwei. Mariing pumikit si Baili Jingwei habang naggangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi lang basta kilala. Ipinahiya pa niya ako. Akala ko noon ay tuluyan ko na siyang naalis sa landas ko Ngunit ngayon ay malinaw na ang lahat. Gu Yifan. Isa na naman pala ito sa mga baluktot mong plano upang wasakin ang Sword Star Empire. Ngunit malamig siyang umiti. Sayang ka. Habang buhay pa ako, hinding-hindi ka magtatagumpay. So what kung 1/4 ng mga opisyal ang namatay? Kaunting panahon lamang ang kailangan ko at maibabalik ko sa dati ang lahat. So what kung ninakaw mo ang Soaring Sword? Lumabas na sa kanyang seclusion ang Patriarch at nagtipon na rin ang 9 na Sword Kings. Hindi magtatagal at mababawi rin namin ang espada. Isa ka lamang hamak na Radiant Stage Cultivator na nag-iisa. Wala kang laban sa akin, Gu Yifan. Nang marinig ng lahat ang kanyang sinabi, saka lamang nila lubos na naunawaan ang sitwasyon. Hindi lamang pala magkakilala ang dalawa. Sila ay mortal na magkaaway. At kung ang isang taong tulad ni Baili Jingwei ay nagagalit ng ganito sa isang tao, tiyak na hindi ordinaryo ang taong iyon. Napasinghap si Murong Xu. Young Miss, sino ang mag-aakalang ang 2 taong iniligtas natin ay ganoon pala kahalaga, bulong ni Zuier. Pati ang tanyag na si Baili Jingwei ay nag-aalala sa kanya. Umiling si Murong Xu. Hindi lamang nag-aalala. Pakiramdam niya ay tunay siyang banta. Minsan sinabi ng aking kapatid na si Baili Jingwei ay parang isang unsong Sword King, isang taong kasing husay ng mga Sword King kahit wala siyang ganoong titulo. Ngunit ngayong nakita kong nawalan siya ng pagpipigil dahil lamang sa isang tao. Napatunayan kong higit pa sa nakikita ang Gu Yifan na yon. Napangiti si Zuier. Ibig sabihin pala, tama ang taong iniligtas natin 3 araw na ang nakalipas. Ang kaaway ng ating kaaway ay kaibigan natin. Kapag nalaman ito ng clan head, siguradong papupurihan tayo. Napabuntong hininga si Murong Xu. Kung mabibigyan lang ako ng pagkakataong ulitin iyon, hinding-hindi ko na siya ililigtas. Natigilan si Zuier. Young Miss, hindi ba palagi ninyong sinasabi na ang pagliligtas ng buhay ang pinakadakilang kabutihan? Malungkot na tumango si Murong Xu. Tama. Ngunit kung ang iniligtas mo ay isang demonyo, maaaring ang buong mundo naman ang mapahamak. Napatingin siya sa batong dating katawan ni Baili Jinyu. Napakalupit at napakatuso ng taong iyon. Hindi natin alam kung gaano pa karaming kasamaan ang kaya niyang gawin. At bahagi ng kasalanang iyon ay nasa akin. Umaasa na lamang akong hindi pa siya tuluyang nilamon ng kasamaan at balang araw ay makabalik pa siya sa tamang landas. Napatingin si Zuier sa bangkay. Pero Young Miss kaaway natin ang taong iyan. Umiling si Murong Xu. Kaaway man o hindi, ang bawat buhay ay mahalaga. Walang sinuman ang nararapat sa ganitong kalupit na kamatayan. Iyan ang paniniwalang hindi ko kailanman tatalikuran. Ngunit tandaan mo masama ay masama. At ang demonyo ay mananatiling demonyo. Kahit saan siya pumapanigdi. Hinding-hindi siya magiging kakampi natin. Tumango si Zuier. Naiintindihan ko na. Sa susunod na magkita kami, ako na mismo ang papatay sa demonyong iyon para sa inyo. Napailing na lamang si Murong Xu at bahagyang napangiti. Kung mismong si Baili Jingwei ay tinatrato siyang napakalaking banta, paano mo naman siya matatalo? Mas mabuting huwag ka nang magyabang. Lumapit si Wurans at magalang na yumuko. Punong Ministro Bailey. Ngayong alam na ninyo kung sino siya, hiling ko pong hulihin niyo agad si Gu Yifan. Ang Serene Shores Trading ay handang gamitin ang lahat ng aming kapangyarihan upang tulungan kayo. Ngunit malamig lamang ang ngiti ni Baili Jingwei. Eldest Young Master Wudi. Ako ay isang opisyal ng imperyo.
Hindi ako isang mangangalakal. Kaya huwag mo akong kausapin na para bang nakikipagtawaran. Tutulungan mo ako. Gaano ba kalaki ang tingin mo sa impluensya ng Serene Shores Trading? At isa pa ni, hindi ko nga siya nahuli sa Central Area. Sa tingin mo ba'y magagawa ninyo iyon sa ibang lupain? Bakit pa kita pagkakatiwalaan? Kayo mismo ang tumulong sa kanyang makatakas gamit ang commercial line. Nagmamadaling nagsalita si Wurans. Punong ministro, maniwala po kayo. Ang aming kumpanya ay Rans. Malakas siyang pinatigil ni Wu Jie ang tao. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang mapait na ngumiti. Huwag ka nang magsayang ng laway. Malinaw ang sinabi ng punong ministro. Isa siyang politiko. Hindi siya nakikipagtawaran. Kailangan lamang niyang humanap ng sisisihin. Hindi na matagpuan si Gu Yifan. Halos kalahati ng matataas na opisyal ng imperyo ang namatay. Kaya kailangang may magbayad. At napili na niya. Tayo at si Bailey Jingyu ang gagawing mga salarin. Dahan-dahang pumalakpak si Bailey Jingwei. Tulad ng dati, matalas pa rin ang isip mo, Old Wu. Wala akong pakialam kung sinadya ninyo o hindi. Ngunit dahil nagsimula ito sa inyo, kayo ang mananagot. Iyan lamang ang maipapaliwanag ko sa kanyang kamahalan at sa patriarch. Iyan ang paraan ng isang politiko. Palaging hinahanap ang pinakanaangkop na sagot ni. Kahit isang tabi pa ang tama at mali. Malalim na huminga si Wu Jie ang tao. Kung ganoon, punong ministro, gaano kabigat ang kabayaran? Sapat na ba ang buhay ko? Malamig ang sagot ni Bailey Jingwei. Sa tingin mo ba'y sapat ang isang buhay kapalit ng halos kalahati ng mga opisyal ng imperyo? Old Wu. Nagpapasalamat ang imperyo sa libu-libong taon ng paglilingkod ng Serene Shores Trading sa pag-ugnay ng 5 lupain. Ngunit simula ngayon hindi na kayo kailangan ng Central Area. Namutla si Wu Jie ang tao. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa paligid niya, naggitngit sa galit ang lahat ng mga ngalakal. Samantala, sabay-sabay namang pinakawala ng Imperial Guards ang kanilang nakapangingilabot na aura. Muling nagmakaawa si Wurans. Punong ministro, maaari pa natin itong pag-usapan. Rans. Mahinahon siyang pinigilan ng kanyang ama. Lagi kong sinasabi sa iyo na hindi dapat naghahalo ang negosyo at politika. Ngunit hindi ko natapos ang aking aral. May hangganan ang halaga ng kayamanan. Darating ang araw na mawawala ang silbi ng bawat isa. At walang taong hindi maaaring isakripisyo. Umuunlad ang negosyo kasabay ng mga nasa kapangyarihan. At bumabagsak din ito kasama nila. Nakapagpasya na ang punong ministro. Naniniwala siyang wala ng silbi ang ating kumpanya. Ibig sabihin nagsimula na ang kanyang plano upang pag-isahin ang 5 lupain. Kapag nagtagumpay siya, hindi na nila kakailanganin ang isang kumpanyang tulad natin. Ngumiti ng masama si Bailey Jingwei. Tumpak. Lumabas na ang patriarch sa kanyang seclusion. Narito na rin ang 9 na Sword Kings. Hindi na magiging hadlang ang 4 na lupain. Kapag napasailalim na sa iisang watawat ang buong mundo wala nang pangangailangan sa mga tagapamagitan. Ang nangyaring ito ang naging mitsa. Ngunit kahit wala ito, panahon na rin para alisin ang Serene Shores Trading. Mapait na umiti si Wu Jie ang tao. Punong Ministro Bailey. Tunay kang kinatatakutang politiko. Sinasabing hindi kayang bitawan ng mga mangangalakal ang kanilang kayamanan. Ngunit kayong mga politiko wala kayong hiya. Wala rin kayong utang na loob. At hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Huminga siya ng malalim. Ngunit hindi magiging ganoon kadali ang pagbagsak ng Serene Shores Trading. Napalingon siya sa kanyang mga tauhan. Mga gwardya, lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Kahit mamatay tayong lahat isasama natin sila. Opo. Sabay-sabay na sumabog ang kanilang mga aura habang sumugod ang mga eksperto ng Serene Shores Trading. Ngumiti lamang si Bailey Jingwei at ikinaway ang kanyang kamay. Inasahan ko na yan, Old Wu. Sa tingin mo ba'y bakit ko isinama ang buong Imperial Guard? Boom! Umalinggaw ang napakalalakas na pagsabog sa kalangitan. Nagsalpukan ang 2 hukbo. Nagmistulang ulan ng dugo habang sunod-sunod ang sigawan at pagdaing ng mga nasasawi.
Bagamat maraming eksperto ang Serene Shores Trading, hindi nila kayang tapatan ang lakas ng Imperial Guard. Unti-unting dumami ang kanilang mga nasasawi. Nataranta si Wurans. Ama! Hindi na natin kaya. Umatras na tayo. Malungkot na umiling si Wuje ang tao. At saan tayo tatakas? Wala na tayong mapupuntahan. Napangiwi si Wurans habang nakatingin sa kanyang ama. Ama, ano ang silbi ng pakikipaglaban hanggang kamatayan kay Bailey Jingwei? Mas lalo lang tayong mamamatay ng mas maaga. Hindi ito ang nakasanayan kong ikaw. Ngumiti si Wuje ang tao. Tama ka. Hindi ito ang dating ako kundi ang katulad ng kapatid mo. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga. Palagi kong pinapagalitan ang kapatid mo dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos, pero hindi ko siya kailanman kinamuhian. Sa totoo lang, ayaw ko pang ang baguhin ang likas niyang pagkatao. Napailing si Wurans sa matinding pagkabigla. Lahat tayo ay naging pabigla-bigla noong kabataan natin, pagpapatuloy ni Wuje ang tao. Ngunit habang tumatanda at mas maraming karanasan ang pinagdadaanan, unti-unting nawawala ang matatalim na sulok ng ating ugali at napapalitan ng pagiging tuso at maingat. Ganyan ako hinubog ng mundo upang mabuhay at ganyan din kita pinalaki upang hindi ka mapahamak. Ngumiti siya ng may pangungulila. Pero tuwing nakikita kong ginugulo ng kapatid mo ang lahat, naaalala ko ang sarili ko noong bata pa ako. Dahil hindi na tayo maililigtas ng pagiging maingat, mas mabuti pang bumalik tayo sa ating tunay na pagkatao, ang walang takot na kabataan. Sa ganoong paraan, mabibigyan natin si Randong ng sapat na oras upang makatakas. Makabili ng oras. Tayo ay mga mangangalakal hanggang sa ating buto. Hindi tayo pakakawalan ni Bailey Jingwei. Ngunit si Randong maaaring makaligtas siya. Dahil sa kanyang padalos-dalos na ugali, baka isipin ni Bailey Jingwei na wala siyang halaga. Huminga ng malalim si Wuje ang tao bago ipinikit ang kanyang mga mata. Noong bata pa ako, pinangarap kong magkaroon ng 2 anak. Isa ang magiging mahusay na tagapagmana ng negosyo, at isa namang mabagsik ngunit hindi papansinin ng iba. Kapag dumating ang araw na mapapahamak ang angkan, ang anak na hindi pinapansin ang siyang mabubuhay upang ipagpatuloy ang ating lahi. Ngumiti siya ng mapait. Ang mga ipis ay hindi nabubuhay dahil malalakas sila, kundi dahil walang pumapansin sa kanila. Sana ay mabuhay si Randong para sa ating lahat. Iyon ang tanging magagawa ng kanyang ama at kapatid para sa kanya. Wala na rin naman tayong matatakbuhan. Napayuko si Wurans. Wala akong nagawa para kay Randong noon. Kahit ngayon man lang, matulungan ko siyang mabuhay. Sana makaligtas siya. Tahimik na tumango si Wuje ang tao. Sa sandaling iyon, hindi na pera ang dahilan ng kanilang pakikipaglaban. Sa kabila ng mga bangkay at dugong bumabalot sa kanilang mga tauhan, naging payapa ang kanilang mga puso. Natagpuan nila ang dahilan kung bakit kailangan nilang lumaban. Napabuntong hininga si Murong Ksui. Bakit kaya ganito ang mga tao? Bakit nila lamang pinahahalagahan ang buhay kapag malapit na itong mawala? Sa ilalim ng punong himpilan ng Serene Shores Trading, isang lalaking nag-iisang nakaupo sa loob ng silid na napapalibutan ng maraming hadlang ang malalim na nag-iisip. Si Wurandong iyon. Napakahiwaga. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Mahina niyang bulong habang iniisip ang mga sinabi ni Zufan. Boom! Isang malakas na pagsabog ang nagpayanig sa buong silid. Napalingon siya at nakita ang isang matandang duguan na bumagsak sa loob. Elder Yu! Ano ang nangyari? Huwag ka nang magtanong, Second Young Master. Tumakas na tayo. Agad nitong binuksan ang mga hadlang at hinila si Wurandong palabas. Ano ba talaga ang nangyayari? Dumating si Bailey Jingwei kasama ang hukbo niya. Nililipol na nila ang buong Wuklan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Wurandong. Paano umabot sa ganito? Kasalanan ng Demon Spirit Stone. Natatakot akong baka ang chairman at ang eldest young master ay Yu. Hindi na nito naituloy ang sasabihin. Sa isip ni Wurandong, muling umalingaw ang mga salita ni Zufan. Mas mabuti pang huwag mong pagsisihan ito balang araw. Siya ang sumira sa atin. Nang mabasag nila ang pader at makarating sa labas, tila impyerno ang kanilang nadatnan. Umaalingaw ang mga sigaw ng paghihirap habang umaagos ang dugo sa bawat sulok. Libo-libong tao ang naglalaban at bawat sandali ay may bagong buhay na nawawala. Natigilan si Wurandong.
Second Young Master. Gumising ka. Itinuro ni Elder Yu ang teleportation array na nananatiling aktibo matapos itong gamitin ni Zufan. Gamitin mo ang commercial line at umalis. Sisirain ko ito pagkatapos mong makatawid. Hindi. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko iwan sina ama, kuya, o ikaw. Hindi ako aalis ng mag-isa. Hindi ito ang oras para maging matigas ang ulo. Hinila siya ni Elder Yu habang lumilipad patungo sa teleportation array. Dalawang eksperto sa Genesis stage ang humarang sa kanila. Walang pag-aatubiling isinugal ni Elder Yu ang sariling buhay upang maitaboy ang mga ito, bagamat nagtamo rin siya ng matinding sugat. Sa wakas ay narating nila ang teleportation array. Ginamit ni Elder Yu ang lihim na hand seal ng Wu Clan. Umalinggaw ang kulog at bumukas ang isang itim na portal. Tinulak niya si Wurandong. Second Young Master, umalis ka na. Hindi. Sama-sama tayong aalis. Mahigpit siyang kumapit sa kamay ng matanda. Ngumiti lamang si Elder Yu. Ngunit sa sandaling iyon, may tumatakas. Pigilan sila. Utos ng Prime Minister. Walang dapat mabuhay. Maraming eksperto ang mabilis na sumugod. Tumigas ang mukha ni Elder Yu. Sa huling sandali, ginamit niya ang Yuan Qi upang itulak si Wurandong papasok sa portal. Elder Yu! Malakas ang sigaw ni Wurandong habang papalayo siya. Nakatingin sa kanya ang matanda habang may mapagmahal na ngiti. Second Young Master. Hindi ka man kasing husay ng eldest Young Master, ikaw ang paborito naming mga matatanda. Ipinapaalala mo sa amin ang aming kabataan. Hindi ka rin kailanman kinamuhian ng chairman. Huwag mo sana siyang sisihin. Ikaw na ang huling pag-asa ng Wu Clan. Kaya kailangan mong mabuhay. Pigilan siya. Palapit ng palapit ang mga humahabol. Ngumiti si Elder Yu habang umaagos ang dugo sa kanyang labi. Hahaha. Hindi ninyo kailanman maaabutan ang aking Young Master. Biglang nagsimulang umalon ang kanyang katawan. Magpapasabog siya. Boom! Sumabog si Elder Yu bago pa man sila makalapit. Tinangay ng napakalakas na pagsabog ang lahat ng humahabol. Nang humupa ang alikabok, wasak na ang commercial line. Wala na silang paraan upang sundan si Wurandong. Sa labas ng lungsod, malapit na ring matapos ang madugong labanan. Halos lahat ng mandirigma ng Wu Clan ay patay na. Ang mga natitira ay nabihag. Maging sina Wu Jiangtao at Wu Ranz ay nahulog sa kamay ni Baili Jingwei. Tahimik na pumalakpak si Baili Jingwei bago inutusan ang kanyang mga tauhan na bumalik sa Imperial Capital gamit ang official line. Pagkatapos ay lumapit siya kay Murong Xue na tahimik lamang na nanood sa buong pagpatay. Miss Murong, patawad kung hindi kita agad nabati. Naging abala ako sa mga opisyal na gawain. Walang problema, malamig na sagot ni Murong Xue. Nasaksihan ko lamang ang paraan ng inyong pamumuno, Prime Minister Baili. Tunay ngang karapat-dapat kayo sa inyong reputasyon. Ngumiti si Baili Jingwei. Hindi na kailangang maging mapanukso, Miss. Siguro naman narinig ninyo ang aking mga sinabi. Malapit nang mapasailalim sa Sword Star Empire ang buong mundo. Sana ay kumbinsihin nyo ang inyong kapatid na tigilan na ang walang saysay na paglaban. Hindi ako nakikialam sa mga desisyon ng aking kapatid. Kung nais niyo siyang kausapin, kayo mismo ang lumapit sa kanya. Napailing si Baili Jingwei. Alam niyang ang sagot na iyon ay malinaw na pagtanggi. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Sanay na siya sa ugali ng mga tunay na eksperto. Miss Murong, ano ba ang pakay ninyo sa Gold Dome City? Baka may maitutulong ako. Ngumiti si Murong Xu. Plano ko sanang gamitin ang commercial line ng Serene Shores Trading upang makabalik sa Southern Lands. Ngunit dahil wala na kayong iniwang buhay sa kanilang kumpanya, mukhang mapipilitan akong maglakad. Hindi dapat mangyari yon, agad na sagot ni Baili Jingwei. Maaari ninyong gamitin ang official line. Bahagyang tinaas ni Murong Xue ang kanyang kilay. Hindi ba't sinabi ninyo mismo na hindi dapat paghaluin ang personal at opisyal na usapin, Prime Minister Baili? Bahagyang kumibot ang mukha ni Baili Jingwei. Ang pagtulong sa inyo ay bahagi rin ng aking tungkulin. Kung sakaling pahalagahan iyon ng inyong kapatid at pumayag siyang makipag-usap sa akin, lalo pa iyong makabubuti. Ngumiti si Murong Xu. Talaga bang gusto ninyo siyang kausapin tungkol sa kung paano walang halaga ang buhay ng tao, at kung paano maaaring isakripisyo ang sinuman?
Napangiti lamang si Bailey Jingwei, ngunit halatang tinamaan siya ng sariling mga salita. Hindi na siya sumagot. Tahimik na bumalik si Murong Xui sa loob ng karwahe. Muling hinawakan ni Zwier ang renda, at dahan-dahang umalis ang kanilang karwahe palabas ng Gold Bow City. Elder Yu! Kasabay ng dagundong ng kulog at marahas na hangin, lalo pang napalayo si Wurandong habang inaanod papasok sa portal. Maya-maya, lumiwanag ang kanyang paningin at lumabas siya sa isang malawak na damuhan. Agad siyang lumingon. Ngunit nagsara na ang makinang nalagusan at tuluyang naglaho ang portal. Nataranta si Wurandong. Paulit-ulit siyang sumigaw, nais bumalik upang iligtas ang kanyang ama, kapatid, at ang iba pa. Ngunit wala na siyang paraan upang makabalik. Ang tanging nagawa niya ay isigaw ang kanyang galit at kawalan ng kakayahan, habang ang kanyang puso ay nilalamon ng matinding puot at dalamhati. Tap-tap. May mga yabag na unti-unting lumapit. Huminto ang isang payat na lalaki 10 metro ang layo, pasan sa likod ang isang natutulog na bata. Second young master, sino ang mag-aakalang magkikita tayong muli ng ganito kabilis? Isang kasiyahang makita kang muli. Hahahan. Nang marinig ang pamilyar at nakakatakot na tinig, nanginig ang buong katawan ni Wurandong. Dahan-dahan siyang lumingon. Pagkakita sa matalim na mga mata ni Zufan, agad na nagliyab ang kanyang galit. Mariing kumuyom ang kanyang mga kamao habang nanginginig sa matinding pagnanais na patayin ang lalaking nasa harapan niya. Second young master, nakangiting sabi ni Zufan habang pasan pa rin si Gu Santong, kumusta ang nakalipas na 3 araw. Hindi niya pinansin ang nakamamatay na aura ni Wurandong. Sa halip, ipinakita lamang niya ang dati niyang malamig at mapanuyang ngiti. Napangiwi si Wurandong. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Dahil sa'yo, namatay silang lahat. Sigurado ka ba? Tanong ni Zufan, nananatiling kalmado. Sinabi ni Elder Yu sa akin habang tinutulungan niya akong makatakas. Dahil sa mga batong ibinigay mo, dumating si Bailey Jingwei at winasak ang aming kumpanya. Hindi ko alam kung buhay pa sina ama at kuya. Dahil sa iyo, libu-libong buhay ang nawala. Sa sobrang puot, sumugod si Wurandong kay Zufan. Ngunit sa huling sandali ay bahagya lamang itong umiwas. Kasunod noon ay isang napakalakas na hampas mula sa kanyang kilin arm. Boom! Tumilapon si Wurandong at bumagsak sa isang napakalaking bunganga sa lupa. Duguan ang kanyang bibig. Hindi man lamang siya makabangon. Ang mabigat na presyon mula sa pulang braso ni Zufan ay mahigpit na dumidiin sa kanyang katawan. Malamig siyang tinitigan ni Zufan. Second young master, hindi mo ako kayang talunin. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Bahagya siyang ngumiti. At hindi ba ito naman talaga ang gusto mo noon? Oh. Nagsisisi ka na ba? Tumigil ka. Kailan ko sinabing gusto kong masira ang kumpanya? Biglang natigilan si Wurandong. Parang may kidlat na tumama sa kanyang isip. Nakangiting ibinawi ni Zufan ang kanyang kamay. Naalala mo na? 3 araw ang nakalipas, sa loob ng tavern, sinabi mong gusto mong masira ang kumpanya. Hindi ba dapat ay nagsasaya ka ngayon? Hahahan. Napayuko si Wurandong. Nasabi ko lang yon dahil sa galit. Hindi ko naman ginusto ang Hindi niya kailanman naisip na seseryosohin ni Zufan ang kanyang sinabi. Lalong hindi niya naisip na may kakayahan itong isakatuparan yon. Sa loob lamang ng 3 araw. Ang Serene Shores Trading ay naging kalaban ng buong imperyo at tuluyang bumagsak. Ano ba talaga siya, demonyo ba? Unti-unting napalitan ng takot ang galit ni Wurandong. Parang nababasa ni Zufan ang kanyang isip. Kaya matuto kang mag-isip bago magsalita. Sinabi mong gusto mong masira ang kumpanya. Tinupad ko lamang ang hiling mo. Binalaan pa kitang huwag magsisi. At ngayon nagsisisi ka nga. Biglang lumuhod si Wurandong. Nagsisisi ako. Sir, alam kong isa kang dakilang tao. Kaya mong iligtas ang aming kumpanya. Maililigtas mo sina ama at kuya. Nagmamakawa ako iligtas mo sila. Tahimik lamang siyang tinitigan ni Zufan. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang umiling. Second young master, maaaring takasan ng tao ang lahat ng pagsubok sa mundo, ngunit hindi niya matatakasan ang sarili niyang kasalanan. Kung ako lamang ang dahilan ng pagbagsak ng inyong kumpanya, madali ko itong maayos. Ngunit wala akong kinalaman sa tunay na dahilan ng pagbagsak nito.
Ito ay bunga ng kasalanan ng inyong kumpanya. Kasalanan namin? Bahagyang umiti si Zufan. Hindi ba matagal mo nang kinamumuhian ang paraan ng pamamalakad ng inyong kumpanya? Kung ganoon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang katotohanang tiyak na pinakaayawan mong marinig. 3 taon na ang nakalipas ang kaibigan mo at ang kapatid nitong babae ay ang sarili mong ama at kapatid ang nagdala kay Bailey Jinyu. Hindi sila basta dinukot ng manyakis na yon. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Wurandong. Hindi. Sinungaling ka. Napangiti si Zufan. Wala akong dahilan para magsinungaling. Ang impormasyong iyan ay nakuha ko mismo kay Bailey Jinyu nitong nakaraang 3 araw. Hindi nagsasalita ang ama at kapatid mo pero ang inutil na yon ay napakadaldal. At ginawa iyon ng ama mo hindi upang magpasikat kay Bailey Jinyu kundi upang magkaroon ng kontrol sa kanya. Lumaki ang Serene Shores Trading dahil palagi silang nagpapakita ng kahinaan sa harapan ng iba, habang palihim na ginagamit ang kanilang tunay na lakas upang makamit ang kanilang layunin. Hindi maaari eh. Sila ang mga tauhan natin. Hindi gagawin yon ni ama. Mariing umiling si Wurandong. Ngunit nagpatuloy lamang si Zufan. Para sa mga mangangalakal, mas mahalaga ang tubo kaysa pagkakaibigan. Lahat ay may katumbas na halaga. Para sa kanila, ang isakripisyo ang 2 tauhan kapalit ng ganap na kontrol sa City Lord ay isang magandang negosyo. Balikan mo ang nangyari noon. Hindi ba nagbago ang ugali ni Bailey Jinyu pagkatapos ng insidenteng iyon? Nanginginig na napaisip si Wurandong. Tama. Napakayabang ni Bailey Jinyu noon pero pagkatapos noon ay tila naging sunod-sunuran siya sa aming kumpanya. Kung ganoon paano naman ang batong iyon? Hindi ba ikaw ang nagbigay sa amin? Biglang dumilim ang buong paligid. Isang itim na tabing ang bumalot sa lahat. Natigilan si Wurandong. Domain Soul Harmony. Ito ang aking domain. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Sa kanyang harapan ay nakita niya ang libu-libong itim na estatwang hugis tao. Lahat ay may mukha ng matinding takot, paghihirap at desperasyon. Napakarami nila. Ngumiti si Zufan. Second Young Master, ano sa tingin mo ang mga ito? Mga Demon Spirit Stone. Umiling si Zufan. Walang ganoong bagay sa mundong ito. Ang tunay na lakas ay bunga lamang ng sariling pagsisikap. Hindi nagbibigay ng shortcut ang mundo. Ang mga ito ay mga tao. Mga tao. Eksakto. Naging seryoso ang mukha ni Zufan. Marami na akong napatay gamit ang aking devouring domain. Ang mga batong nakikita mo ngayon ay ang kanilang naging anyo. Ang dahilan kung bakit napakabilis magpalakas ng Demon Spirit Stone ay dahil ginagamit nito ang Yuan Qi ng ibang tao. Ngunit ang Yuan Qi na iyon ay binago gamit ang aking Demonic Cultivation Art. Ako lamang ang ligtas sa paggamit nito. Kapag ibang tao ang gumamit, mahahawa ang kanilang Yuan Qi at hahantong din sila sa ganitong kalagayan. Kaya ngayon alam mo na ba kung bakit bumagsak ang inyong kumpanya? Dahil namatay ang lahat ng gumamit ng mga batong iyon. Kung ganoon ikaw pa rin ang may kasalanan. Mariing sigaw ni Wurandong. Ngunit mas malakas ang naging sigaw ni Zufan. Hindi. Kayo mismo ang may kagagawa nito. Ginawa ko ang mga Yuan Qi Stone na ito. Kahit ako, hindi ko ginagamit ang mga ito nang walang kontrol upang biglang lumakas. Dahil alam kong ang kasakiman ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng tao. Walang shortcut sa mundong ito. Kapag sumobra ang paggamit ng mga batong ito, magiging magulo ang Yuan Qi at hindi magiging matatag ang pundasyon ng cultivation. Kaya kahit gusto kong lumakas para sa sarili kong layunin, marunong akong pigilan ang sarili ko. Ngunit ang inyong kumpanya, ginamit nila agad ang mga ito nang hindi man lamang inalam ang tunay na epekto. At nang lumitaw ang kapahamakan, buhay nila ang naging kapalit. Kaya sino ba talaga ang dapat sisihin? Tandaan mo may balanse ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kapag sobra ang paghahangad sa isang bagay at pinabayaan ng iba, tiyak na hahantong iyon sa kapahamakan. Masyado kayong naging sakim. Kaya ang pagbagsak ninyo ay usapin na lamang ng panahon. Huminga ng malalim si Zufan bago muling nagsalita. At isa pa ni. Ano yon? Agad na tanong ni Wurandong. Matagal nang nais ng Sword Star Empire na kontrolin ang inyong kumpanya. Ang nangyari ngayon ay nagsilbi lamang na mitsa.
Kahit wala ang Demon Spirit Stones, darating pa rin ang araw na gagamit sila ng ibang dahilan upang lipulin ang Serene Shores Trading. Panahon na lamang ang hinihintay. Sa katunayan, dahil bigla itong nangyari, hindi nakapaghanda ang kabilang panig. Ibig sabihin may natitira pa kayong munting pag-asa. Kaya sa halip na kamuhian ako dapat ay magpasalamat ka pa. Nagulat si Wurandong. Matapos alisin ni Zufan ang hadlang sa paligid, itinuro niya ang lokasyon ng portal at bahagyang ngumiti. Mula nang dumating ako rito, naghintay lang ako sa anumang dalaw. Kung ikaw o ang panganay mong kapatid ang dumating, ibig sabihin ay nasa matinding panganib na ang inyong kumpanya. Ngunit kung walang dumating sa loob ng 3 araw, nangangahulugan lang na naghihingalo pa rin ang inyong negosyo. Napakunot noo si Wurandong. Binabantayan ko ang plano ni Punong Ministro Baili Jinwei. Kumikislap ang mga mata ni Zufan habang nagpapatuloy. Sa totoo lang, walang gaanong pinagkaiba ang mga mangangalakal at mga politiko. Pareho silang kumikilos para sa kapakinabangan. Lalo na ang isang taong tulad ni Baili Jinwei, na handang isantabi ang personal na galit o utang na loob alang-alang sa pag-iisa ng 5 lupain. Kung bumagsak ang inyong kumpanya, hindi iyon dahil may nagawa kayong kasalanan, kundi dahil wala na kayong silbi sa kanyang plano. Ang isang napakalaking organisasyong hindi ganap na kontrolado ay balang araw ay alisin niya. Natigilan si Wurandong. Matagal bago niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pero ang ugnayan namin sa 4 na lupain ang siyang nakakatulong sa imperyo. Tama. At ang katotohanang madali niya kayong isinakripisyo ay patunay na wala na siyang pakialam sa inyo. Ngumiti si Zufan. Pustahan tayo. Sa loob lamang ng ilang araw, lalabas na sa gitnang lupain ang hukbo ng Sword Star Empire. Ibig mong sabihin lulusob sila sa ibang mga lupain. Natural. Bakit pa nila alisin ang mga tagapamagitan kung wala silang balak makidigma? Matagal nang mainat ang inyong kumpanya upang hindi sila mabigyan ng dahilan laban sa inyo. Ngunit alam mo ba kung kailan pinapatay ang isang taong hindi naman kaaway? Kapag humahadlang na siya sa iyong daan. Bahagyang umiti si Zufan. Sa nalalapit na digmaan ng 5 lupain, ang malawak ninyong koneksyon sa bawat rehiyon ang magiging pinakamalaking kahinaan ng imperyo. Kaya kailangan nila kayong alisin. Siyempre, kailangan pa rin nila ng dahilan. Mabuti na lang at nagkaroon sila ng pagkakataon dahil sa nangyari. Kapag gusto kang idiin ng isang tao, tiyak na makakahanap siya ng kasalanan. Pero sinuwerte rin kayo. Dahil sa pagmamadali nila, maraming sangay ng inyong kumpanya ang nakaligtas. Kaya dapat mo pa nga akong pasalamatan. Ako ang pumutol sa lasong matagal nang nakabaon. Nanatiling nakatulala si Wurandong habang isa-isang nagdudugtong ang lahat ng katotohanan sa kanyang isipan. Kailangan kong iligtas ang mga tauhan ng kumpanya na buhay pa. Ngumiti si Zufan. Sa wakas, naunawaan mo rin. Tumingin sa paligid si Wurandong. Nasaan ba tayo? Paano ko kukontakin ang mga sangay ng kumpanya? Ang ama mo ang laging humahawak ng lahat, kaya hindi mo man lang nalaman kung paano pinapatakbo ang buong negosyo. Dahil dumaan ka sa lihim na ruta ng kalakalan, nasa isa tayo sa mga lihim na labasan nito. Ang pinakamalapit na sangay ay nasa hangganan ng kanlurang lupain at gitnang lupain. Tumango si Wurandong bago sumigaw. May bantay ba rito? Magpadala agad ng mensahe sa lahat ng sangay. Mahina lang. Ikinaway ni Zufan ang kamay. Walang darating. Pinauwi ko silang lahat para walang makaistorbo sa pag-uusap natin. 3 araw kitang hinintay dito ng mag-isa. Nagulat si Wurandong. Bakit naman sila susunod sa'yo? Maraming bagay ang posible kapag tinatrato ka ng kumpanya bilang pinakamahalagang panauhin. Inilabas ni Zufan ang isang gintong card, ang pinakamataas na simbolo ng paggalang ng Serene Shores Trading. Ibinigay ito sa akin ng kuya mo. Sayang hindi ko na siya muling makikita. Sumikip ang dibdib ni Wurandong at tahimik siyang tumango. Ngunit bago siya makaalis, muli siyang pinigilan ni Zufan. Sandali. Bakit? Ano ang balak mong gawin? Magpapadala ako ng mensahe. Anong mensahe? Siyempre utusan silang tumakas. Napangiti si Zufan. Sa ilang salitang iyon, sisirain mo ang pundasyong itinayo ng inyong kumpanya sa loob ng libu-libong taon. Kapag nagtago ang lahat, magkakawatak-watak sila. Paano mo pa sila muling pagsasamahin?
Hahayaan mo bang mawala ang lahat ng pinaghirapan ng ama at kuya mo? O nakalimutan mo na ba ang sinabi mo noon na gusto mong ikaw ang mamuno sa kumpanya? Nanginginig si Wurandong habang nilalamo ng pag-aalinlangan. Tama si Zufan. Noon pa man ay naging padalos-dalos siya at puno ng idealismo. Ngayong wala na ang kanyang ama at kapatid, nasa kanya na ang buong kumpanya, ngunit wala siyang ideya kung paano ito pamamahalaan. Kung magkamali siya, mawawala ang negosyong itinayo ng kanilang pamilya sa loob ng napakahabang panahon. Napahawak siya sa ulo sa matinding pagsisisi. Kung sana'y natuto akong pamahalaan ang negosyo habang nabubuhay pa si ama. Biglang nagsalita si Zufan. Kailangan mo ng isang taong magtuturo sa'yo. Napatingin si Wurandong. Patay na ang mga nakatatanda. Wala rin akong kakilala sa iba't ibang sangay. Sino pa ang matitira para tumulong sa akin? Itong nasa harapan mo. Nagulat si Wurandong. Ikaw. Hindi kita tutulungan. Makikipagtulungan ako sa'yo. Tumalim ang tingin ni Zufan. Ipinakita mo sa akin ang pangarap mong baguhin ang kumpanya at maging pinuno nito. Ginawa kong posible yon. Pero pinatay mo ang ama at kuya ko. Ayokong. Wurandong. Dumagundong ang boses ni Zufan. Hindi ka na bata. Alam mong may kapalit ang bawat pagbabago. Akala mo ba mababago mo ang isang organisasyong umiral ng libu-libong taon dahil lang gusto mo? Ang kasaysayan ay laging sinusulat gamit ang dugo. Dahil pinili mong baguhin ito, kailangan mong tanggapin ang kabayaran. Ang pagiging pinuno ay hindi isang karangalan lamang. Ngayong nasa iyo na ang posisyon, panindigan mo. Wala nang atrasan. Dalawa lang ang landas mo, gawing realidad ang pangarap mo, o hayaang mamatay ang kumpanya kasama ng lahat ng pinaghirapan ng iyong ama at kapatid. Napabuntong hininga si Wurandong. Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng sakripisyo ng aking pamilya. Pero bakit ikaw? Bakit pakiramdam ko tuwing kasama kita, para akong nakikipagkasundo sa isang demonyo? Malakas na tumawa si Zufan. Normal lang yan. Tama ang pakiramdam mo dahil isa nga akong demonyo. Bahagya siyang umiti. Kapag nasa sukdulan ng kawalan ng pag-asa ang tao, lumalapit siya sa Diyos o sa demonyo. Alam mo ba kung bakit may mga taong pinipili ang demonyo? Bakit? Ang Diyos ay ililigtas ka, ngunit kapalit ay isusuko mo ang lahat. Ang demonyo naman ay kukunin ang lahat ng mayroon ka, ngunit ibibigay niya ang pinakamatinding hangarin ng puso mo. Nalalamig si Wurandong habang pinagmamasdan ang nakakatakot na ngiti ni Zufan. Ngayon, nasa bingit ka rin ng kawalan ng pag-asa. Kaya sino ang pipiliin mo? Ang Diyos o ang demonyo? Mariing sumagot si Wurandong. Hindi maaaring mamatay ng walang saysay ang aking ama, ang aking kuya, at ang libu-libong tauhan ng aming kumpanya. Hindi ko hahayaang makaligtas si Bailey Jingwei at ang Sword Star Empire. Tumitig si Zufan. Kung gayon handa ka bang pamunuan ang kumpanya at makipagtulungan sa akin? Diretsong tumingin si Wurandong. Kaya mo ba talagang ibigay sa akin ang paghihiganti? Ang kalaban natin ay si Bailey Jingwei at ang Sword Star Empire. Tumango si Zufan. Bigyan mo lang ako ng panahon. Nagningning ang mga mata ni Wurandong. Kung ganoon mula sa araw na ito, nakikipagkasundo ako sa isang demonyo. Ipakita mo sa akin kung paano natin pababagsakin ang Sword Star Empire. Inilahad ni Zufan ang kanyang kamay. Magandang simula. Sinabi ko na sa iyo noon, magiging malapit tayong magtutulungan. Hindi ko akalaing mangyayari ito ng ganoon sa isang luntiang kagubatan sa kabundukan, isang payat na lalaki ang tahimik na naglalakad habang pasan sa kanyang likuran ang isang 8 taong gulang na bata. Habang binabagtas nila ang gubat na puno ng mababangis na espiritong hayop, walang ni isa mang halimaw ang nangahas na lumapit sa kanila. Si Zufan, pasan si Gusantong, ay mabagal na naglakad sa pamilyar na kabubatan patungo sa tirahan ni Volting Konpeng. Hindi tulad ng dati, wala ang three-headed crow na sumundo sa kanya. Sa halip, tila mahigpit na inutusan ang lahat ng espiritong hayop na manatili lamang sa gilid habang pinapanood at lihim na kinukutya ang mapagmataas na taong noon ay bumalik upang humingi ng tulong. Habang naglalakad si Zufan, parami ng parami ang mga espiritong hayop na lumilitaw sa kanyang dinaraanan. Ngunit walang sinuman ang nagbigay ng direksyon o gumabay sa kanya. Pinabayaan lamang siyang maglakad sa gitna ng kanilang kaharian habang siya'y pinagtatawanan.
Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang isang mataas na tuktok ng bundok. Sa gilid nito ay naroon ang pamilyar na kuweba ni Volting Konpeng. Biglang lumabas mula sa loob ang isang matipunong lalaki. Haha! Anong hangin ang nagdala sa dakilang si Zufan sa aking munting tahanan? Ngumisi si Volting Konpeng at napatingin kay Gu Santong. Anong nangyari kay Sanzi? Bakit hindi man lang niya ako binabati? Nasugatan ba siya kaya nakapasan sa likod mo? Haha, imposible naman. Hindi ba't noong huli kang umalis ay buong yabang mong sinabi na kaya mong protektahan ang anak mo? Pero ngayon, makalipas lang ang 2 taon, halos mamatay na ang batang iyon at dinala mo rito. Huwag mong sabihin gusto mo lang akong utusang maghanda ng libingan niya. Napabuntong hininga si Zufan. Senior Konpeng, inaamin kong naging bastos at walang galang ako noon. Humihingi ako ng paumanhin. Ang kalagayan ni Sanzi ay bunga ng aking kapabayaan. Hindi ko siya nagawang protektahan kaya lumapit ako sa inyo upang humingi ng tulong. Alang-alang sa samahan ng 5 dakilang sagradong hayop, sana ay tulungan niyo siya. Habang buhay akong magpapasalamat. Ngumisi si Konpeng. Ngayon alam mo na ang limitasyon mo matapos mong makuha ang Dragon Breath Pill ng matandang dragon. Kung gusto mong humingi ng tulong, lumuhod ka muna sa harapan ko. Baka sakaling pag-isipan ko. Malamig na umiti si Zufan. Senior, humihingi ako ng tulong, ngunit huwag naman sana ninyo akong labis na hamakin. May kasabihan na kapag may humihingi ng tulong, presyo ang pag-uusapan at hindi pang insulto. Humingi ako ng tawad bilang paggalang lamang. Kung ipipilit pa niyo ito, mapapahiya lang tayong pareho. Tutal, ang pakay ko rito ay iligtas si Sanzi. Hindi ito para sa sarili ko kundi para sa kapakanan ng isa pang sagradong hayop. At kung tama ang natatandaan ko, kakailanganin niyo ang kapangyarihan ng 5 sagradong hayop upang mabuo ang malaking pormasyon laban sa Heavenly Sovereign, hindi ba? Napangiwi si Konpeng. Lintik kahit humihingi na ng tulong, mayabang pa rin ang batang ito. Huminga siya ng malalim bago kumaway. Sige na. Dalhin mo rito ang bata. Wala tayong magagawa dahil kailangan nating magtulungan. Agad na pumasok si Zufan sa kuweba at marahang inihiga si Gu Santong sa kama. Inilagay ni Konpeng ang 2 daliri sa pulso. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.